ating paghahanda. Waring nasa tarangkahan na ang Panginoon. Oras na para buksan natin ang ating mga puso upang patuloyin siya gaya ng nararapat. Ito ang kahulugan ng lahat. Dapat nating lubos na hangaring tumupad sa kalooban ng Ama, gaya ng ipinahahayag ng kanyang anak, mismo na siyang sugo sa mundong ito. Ibig sabihin nito'y tanggapin ng Panginoon ng buoring pananabik, kababaang loob at pasasalamat na gaya na ipinakita ni Elizabeth nang salubungin siya, bagamat nasa sinapupunan pa siya ng kanyang inang si Mariang Kabanal-Banalan. Ang araw ng ating kaligtasan ay malapit nang sumikat. Buksan natin ang mga pintuan at bintana ng ating mga puso upang mapuspos tayo ng kaningningan ng kanyang biyaya at kasaganaan ng kanyang kapayapaan. Magsitayo na po ang lahat at umpisahan ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Father, as our Advent pilgrimage draws close to a close, light the candle of love. Grant us the courage to share your love, love for life and creation, love for sinners and saints, love for the poor and the little ones. We thank you for the hope your Son gives us, for the joy your Spirit pours into our hearts, and for the love that redeems us and shows us the way.
Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinapapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay naninirahan sa amin. Panginoong Hesukristo, kami ay nagagalak sa iyong pagdating sa amin. Nagpapasalamat kami kina Jose at Maria sa pagbubukas ng kanilang mga puso at pag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos habang nakikibahagi sila sa kanyang planong kaligtasan. Sa pagsisimula mo sa iyong paglalakbay sa lupa bilang tao, naway matuto kami sa pamamagitan ng iyong halimbawa habang inaasahan namin ang isang makabuluhang buhay. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo para sa kaarawan ni Elizabeth Buison. Sa intensya ni Ruby Almazan and family, Lexi Berto family, Amante Lim, Villalobos Jr., Kesa at Kylie Mangio, Maria Reglieta Coronado, Jet and Monig, para sa hiling ni Lin Cheng at Henry Baihon, para sa mga kaluluwa ni Agnes Gutierrez, Teodoro Chavez, James Nico de Vera, Dr. Sergia Abueva, Dolores Barbado, Solita Agustin, Consensa Catalima Bungulan, Carlos Basilio, Mario Kathleen Kunanan, Benjamin Besin, Maria Rodora Ramirez, Nancy at Arturo Mayormente, Ryan Jamilga, Angeli Ambion at lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Natitipon dito bilang mag-anak ng Diyos ngayong huling linggo ng Adbyento, tayo'y buong panalig na humiling ng pagpapatawad ng Panginoon upang masalubong natin siya ng may malinis na kalooban. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabaktit sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mula nang mangako ang Diyos kay David sa pamamagitan ng propetang si Nathan, umasa na ang mga Hudyo na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ng dakilang hari. Ang pagbasang ito ay muli pang paglilinaw na siya ay isisilang sa Bethlehem at manggagaling din sa angkan ni David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Itong sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos, at ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kaming tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagbastan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong ligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong pinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksid sa iyo kailanman. Kaming pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang anak ng Diyos ay naging tao upang mapawi ng kanyang lubos na pagsunod ang lahat ng pagsuway na taglay ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Dahil sa kanyang kahandaang tumupad sa kalooban ng Ama, siya ang naging tagapagligtas at huwaran natin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galag na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pagkatapos sa pagtanggap ni Maria, ina sa ating pananampalataya sa divine plan, sa plano sa ating Panginoon, nagbiyahe siya sa isang taon sa Huda, bumisita ni Elizabeth ang kanyang cousin sa paglingkod sa kanya to serve Elizabeth's need.
Mary is able to discern God's will. Kaya nga, after that, she visited and helped her cousin, Elizabeth. She shared God's grace to others. And this is also a symbol that she shared also the grace of God that she received para sa humanity, para sa sanlibutan. Malaki ang grasya na natanggap niya. She cooperates with God's plan, and after that, she go out. She reach out others. Mga kapatid, hindi lahat ayos lang para kay Mama Mary. Kahit sabi ko kanina, nagtanggap siya sa plano sa Panginoon. Pero after that, hindi lahat ayos. Pero para sa kanya, parang kaya na ako. Kaya na ito para sa akin. Ang plano sa Panginoon. And still, he has discerned. She is still concerned about others. Who is Elizabeth? Maka-imagine tayo nga isang babae nga advanced in age according to the gospel, advanced in age, mga 60-something, and then she got pregnant. Anong ang feeling talaga, di ba? Sigurado maraming mga worry sa sitwasyon. And then Mary is there. Mary is visiting her. Mary goes to Elizabeth with haste, as it is described. Mary goes to Elizabeth with her sincerity, kasama sa kanyang whole being, buong buhay niya, bumisita sa kanyang minsan. Dito, mga kapatid, magtanong tayo sa ating sarili. Do we still have time to discern God's will? May time ba po tayo sa pag-discern, to reflect on God's will in our journey in this world, kasama sa ating pamilya, kasama sa ating komunidad, sa ating trabaho? Do we still have time to reach others? May time pa po at tayo sa pag-reach, sa pag-abutin sa iba, sa ating mga kapwa. Let us be reminded about the sincerity of Mary. Imagine to walk more than 100 kilometers at a time. Yeah. Hindi lang galing dito sa Tandang Sura Market. Malayo. But she did at a time. Because of zeal, because of determination. Let us ask, how sincere are we to reach others, to help others? Totoo, hindi ayos lahat sa buhay natin mismo, di ba? Not everything is smooth for me. But I am called to reach others. I am called to serve others. Even my life is not 100% perfect. Even I am not immune from my own problem. But I am called by God sa pagtanggap, sa paglingkod sa ibang mga tao.
Mag-aaral tayo din galing sa ating ina sa pananampalataya, si Mama Mary. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni na Elizabeth at Mariang kabanal-banalan, tayo'y dumulog at magsumamo kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Hali na, Panginoong Jesus, hali na. Hali na, Panginoong Jesus, hali na. Panginoong Jesus, sa mulat mula pa man, kaisa ka ng Ama. Halina ngayon at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Salita ng buhay, ikaw ang aming dakilang lumikha at tanging pag-asa. Halina't tubusin ang gawa ng iyong mga kamay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nag-atubiling magkatawang tao. Halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Karangalan ng Ama, ikaw ang bukal ng aming pag-asa sa mundong binabalot ng kadiliman, ng sakit at kasalanan. Halina't balutin kami ng iyong liwanag. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Anak ng kalinis-linisang ina, halina't bahaginan kami ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Hubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Para sa paghahanda ng mga kasapi ng Legion of Mary, Eucharistic Minister of the Holy Communion at bukluran ng Doña Faustina Village sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating mga pagtitipon ng pagpapasalamat, pagkabukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Para sa lahat ng kanilang pamilya, nawa ang diwa ng Adbyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan na inialay para sa misang ito. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Panginoong Jesus, itulot mong maging bukas ang aming kalooban at mapuspos nawa kami ng pananabik na gaya ng kay Mariang kabanal-banalan sa paghahanda para sa iyong bagsilang. Ikaw na nabubuhay at nakaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpagkailanman.
Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain ng iyong mga kamay sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos.
siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay binahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibihayag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kahadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kahadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ng pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang pagpalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang nanamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for a while for some mass announcements. Una, paalala po na tayong lahat ay inaanyayahang makibahagi sa ginagawang pagrorosaryo tuwing 7:30 p.m. na susundan ng banal na misa sa 8 ng gabi ngayong simbang gabi. Ang Misa de Gallo naman ay nagaganap tuwing 4:30 a.m. Sa bisperas naman ng Pasko, December 24, ay magkakaroon ng panunuluyan bago ang misa bilang pagsama at pag-alala sa mga naging karanasan ni Maria at Jose sa paghahanda sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Magsisimula ang banal na misa sa bisperas ng Pasko at ng Bagong Taon, December 31 sa 7:30 p.m. Ngayon pong linggo, wala pong misa ng alas 5 ng hapon. Wala rin pong misa sa alas 6 ng umaga hanggang sa araw ng Pasko, maging sa araw ng Bagong Taon. Ikalawa, para po sa ating 2024 Bundle of Joy Noche Buena Package, kung maaari po sana sa mga pinadalhan ng letters, na ialay na po natin ng grocery items na naka-flash sa screen, o kaya ay 1,000 pesos or higit pa, o kaya ay iwan na lang sa parish office. Ang deadline po ay sa Lunes, December 23. Maraming salamat po sa lahat na nag-ambag sa ating project na ito. Ikatlo, bilang paggunita sa darating na Kapaskuhan, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay muling ilulungsad ang Gift for an Angel Project. Ang layunin nito ay bigyan ng munting regalo ang mga bata. Meron din po tayong Christmas Gift, Giving Tree Project. Ito po ay Christmas balls na pwedeng isabit sa ating Christmas tree sa likuran. Meron pong kaakibat na halaga ang bawat Christmas ball. Ang malilikom nating pera ay dagdag para sa ating feeding program. Ikaapat, ang Social Commission or SOCOM ay naghahanap ng mga volunteers na may kaalaman sa paggamit ng MS PowerPoint, OBS live streaming at pagkuha ng litrato at videos. Ito rin po ay bukas sa lahat ng nais matuto ng basics na paggamit ng mga nabanggit. Sa mga interesadong sumali, ay mangyari lamang na i-contact si Ate Hana sa pamamagitan ng pag-message sa FB page ng SLRP QC. At panghuli, sa ika-6 na araw, tayo ay nakalikom ng halagang 206,285 pesos, 0.60 centavo. Nangunguna pa rin ang buwan ng Nobyembre, pangalawa ang buwan ng Disyembre, at pangatlo ang buwan ng Abril. Ang malilikom ng proyektong ito ay para sa feeding program at pandagdag pondo ng ating parish fund. At ngayon po, inaanyayahan na po lahat na ialay ang ating edad ko, alay ko, envelope sa harapan ng altar. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Salamat po sa ating lahat sa pagtanggap sa divine plan, sa plano sa ating Panginoon through pagtanggap sa ating mga kapatid, lalo na ang may kailangan. So we have ilang araw pa ang kulang? 2 more days to go, okay? Hanggang bukas at see you bukas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala kayo ng ang anak ng Diyos ay nakatawang tao sa sinapupunan ng Birheng Maria. Naway magtamo kayo ng galak at kapayapaan sa kanyang nalalapit na pagsilang. Amen. Iniligtas tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagtupat sa plano ng Ama. Kayo naway maging masunuring mga anak tulad niya. Amen. Isinilang si Kristo upang dulutan ng biyaya at kapayapaan ang sangkatauhan. Puspusin niya nawa kayo ang kaloob na walang hanggang buhay. Amen. Magpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan upang salubunging maggiliw ang Panginoon. Salamat sa Diyos.